Hawakan mo ang aking kamay at tayong dala'y mag-asing ng kaligayahan. Bitawan mo ng salita, ako ay handa na tumapak sa lupa. Tapos na ang paghihintay, nandito ka na, oras ay nag-iinip. Magdahan-dahan, sinasamsam bawat kulita, na para bang tayo'y di natatandahan. Ligayang lu'y nasa huli. So ayun po mga ka-Idealand, eto ako ngayon dito sa Ragay kasi pinuntahan natin ngayon itong beachfront. Ayan, napakaganda naman talaga. So bali andun yung kasama natin naliligo. Ayan, andun sila. So ang ganda-ganda ng tubig kasi ang linaw, saka napakalinis. So ito yung beachfront niya mga ka-Idealand. Pinalinis namin yung harapan ng beach property kaya ang ganda ng tingnan kung makikita nyo. So ito nga pala mga ka-Idealand ay subdivided lot na kung saan ay 3,333 square meters for only 2.5 million. So yung frontage naman niya sa dagat ay mahaba rin po, nasa 16 meters. So yun po siya. So dito sa harapan ay ayan nga, may mga tanim na nyog. So yung shoreline natin ay may mga pebbles, may buhangin, saka po ay may rock formation dito sa dulo. So bale itong dulo pong ito ay lot 6 na po ito. So dun po yung lot 1 natin sa unahan. So pakita ko lang muna po yung frontage natin sa dagat. So unang-una nyo po dito makikita ay ganito pong mga pebbles na bato. Ayan mga ka-Idealand. Tapos sunod naman po ay buhangin. Pebbles din po ito. Ayan. Tutukan po natin. Ayan po ang klase niya na buhangin. Tapos dito naman po ngayon ay low tide. Kaya po ganito. Pero kapag high tide po ay hanggang dyan ang tubig natin mga ka-Idealand. So dito sa lot 6 may mga tanim na kahoy. Pwede po tayo dito maglagay ng mga duyan. Dyan. Tapos kubo-kubo. Tapos din dito po ay may kahoy din. Doon naman sa unahan ay wala nang kahoy pero marami pong nyog. Ayan, dito sa lot 6 po natin ay mga rock formation po. And then lot 5 mayroon din pong rock formation. Ang kagandahan po nitong rock formation na ito ay nakakapag-save po ito para nakakapag-save siya ng pagguho ng lupa. Yung pagkain ng dagat sa kalupaan. So kaya mapapansin nyo walang masyadong kinakain po ditong tabing dagat. Kasi dito ay may mga ganito. Tapos yung iba po ay may mga bato-bato. Ayan, ito po yung tubig niya. Tingnan nyo po kung gaano kalinaw yung tubig natin dito sa tabing dagat. Ayan, para kang nasa ilog lang. Sobrang linaw, parang nasa Batis. Tingnan nyo po. Ayan. Yung dagat po natin dito ay child friendly po. Pwede po ang mga batang maligo kasi po dito ay hindi biglang lalim.
Hanggang dun pa po yan bago lumalim hanggang dun sa dulo-dulo na yun. Kasi dyan po ay parang may sandbar dyan sa dulong yan. Bali, ito po yung after ng rock formation. Ayan, makikita nyo ay buhangin siya, maputi, parang swimming pool. Hindi lang nakikita sa video pero sobrang linaw po ng tubig. Ayan, dito pwede po tayo ditong mag picture ganyan. Ayan po. Ito po yung mga kasama ko, naliligo po sila. Ayan, sila Sir Jeff po, saka sila John Roy. Si Sir John Roy, ayan, mga ka-idea na. So bali tingnan natin yung mga 16 meters na frontage kung gaano nga ba kahaba. So bali ito po pala mga ka-idea land ay katabi nung una nating pinag-vlog. So dun lang siya sa dulong yun. Pero sold na po siya. So ito na po yung available natin ngayon. Bali, same view lang po siya, no? Mga ka-idea. At saka same na malinaw yung tubig. Dito po kahit ano pong ulan, hindi po lumalabo ang tubig. Ayan, medyo maulan nga ngayon mga ka-idea. Tingnan nyo yung kalangitan. Kasi kanina yung ulan. Pero tingnan nyo naman halos walang nangyari paglabo dito sa tubig natin. Ayan po. Sobrang linaw po yan. Kitang-kita yung ilalim na ganyan. Ayan po. So yung mga bato nyo kung nakikita dito ngayon ay hindi po yan matatalas, ano, parang mga pebbles po siya. So ganda pong apakan, hindi ka basta-basta lulubog, ano po. So sobrang linaw, napakaganda. Ayan po, papakita ko sa inyo yung example. Kapag nalis po yung batong yan, yung mga batong yan, ayan po yung buhangin niya, white. So, yun nga po, pag wala yung mga batong yan, yun po yung buhangin niya. Dito po tayo ngayon sa lot 1, ayan. Yan po yung lot 1 natin. So, bali ang haba ng 16 meters ay ito po siya, ganito siya kahaba. For example lang po, ano. So, yan po yung muna yan. Tapos ito po siyang muna yan. Tapos hanggang dun, ayun po. So mahaba po talaga siya. 16 meters po ay 60 na malalaking hakbang, ano po. Ayun. So itong property po natin, ayun nga, subdivided lot po ito, 3,333 square meters for only 2.5 million. So all in transfer na po yan mga ka-idea land. Wala na po kayong iisipin, ano po, wala na po kayong sakit sa ulo. Bali po, ihintayin nyo na lang na matitle sa pangalan nyo. Bali, yun nga, hintayin nyo na lang na malipat sa pangalan nyo yung titulo. So bali, ito yung beach area natin mga ka-idea land. Yan, ganda, may mga puno ng nyug, ang ganda ng view. So napakaganda ng ambience dito. Dito kayo tatayo ng kubo dito sa harapan na ito. Yan, kasi merong ibang mga beach na wala nang view. So ang pangit, mas maganda po pag may view. Tingnan nyo yung view dito. So marami po ditong nakabili dun sa kabila. Bali yun yung sinubdivide namin doon. So mga taga ibang bansa po yung nakabili kasi gusto nila yung view may ganito para daw pong nasa ibang bansa. Merong kahawig kasi view sa Australia, something na ganito. So dito na tayo ngayon sa sa farm area naman. So sa farm area naman natin mga ka-idea land, tingnan nyo, flat siya, no? Ayan. So dito sa part na ito, siguro sa mga sa slot, ano ito yun, 1, 2, 3, 4. So bali hanggang 4 na slot ay meron kayong bamboo tree po na pwede nyong gawing kubo. So yun yung kagandahan, ano po, habo magpapagawa kayo ng kubo dito sa harapan ng beach, meron na kayo kaagad magagamit na pampagawa ng kubo. So ang kailangan nyo na lang, bumili po kayo ng pako, saka po yung pambubong, ano. And then dito naman po sa area nyan ay lot 5 and 6 naman po ay meron po tayong mga saging, mga nyug din. So
Ang ganda po ano, may mga mapapakinabangan na po kayo once na nabili nyo ito. So meron na kayong saging na pwedeng aanihin, meron na din nyug kung gusto nyo magbuko. Ayan, so flat lang yung area natin dito sa 1 to 5. Ayan mga ka-idea lang, flat lang po yan. Ito yung view kapag nandito ka sa likod. Ayan po, ayan yung view natin. So bale itong mga ka-idea land ay titulado po itong property natin. Updated po ang tax nito kaya wala pong sakit sa hulog. So puntahan po natin yung lot 5 and 6. So bali mga ka-idea land, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung 1, 2, 3, 4. So dito tayo sa 5 and 6 naman. So papakita natin yung farm area nya. Ang kagandahan sa beach na merong farm area kasi meron kang portion na paglalagyan ng kung ano yung mga gusto mo, like bahay, mga ganon, yung medyo malawak pa yung likuran. Tapos palalagay ka ng mga kubo-kubo, pwede ka pang mag-alaga ng mga hayop, pwede kang magtanim ng mga prutas. Yun yung kagandahan kapag medyo malawak po yung farm area nyo. So eto na yung number 5 and 6 po. Ito po yung farm area nya. Ayan, malinis na po yan. May mga tanim tayo ditong saging. So, ito pong number 6 natin ay medyo paheli po siya doon. Ayan. Farm area niya. So, doon po sa dulong yun ay overlooking po sa dagat. Sa medyo mataas. Bali, yung lot 6 po ay na-reserve na. Tapos yung lot 1 natin ay reserve na din po. Ayan po yung farm area natin. Mga ka-idea lang. Bali, dito yung number 6 po. Ayan. Medyo flat po yung sa taas niya. Ayan po. So, ito po yung letter. Alin ba dito yung ano? Di ba ABCD? F ba ito? Okay. Pwede. Sobrang haba ng ano. So, yung 2,000 ay hanggang doon pa. Okay. Diyos ko, no. Ayun, yung kagandahan mga ka-idea land. Bali, napakahaba pala ng farm area niya. Ayan, eto na po ako sa letter F. Ayan. So, dun po sa letter F ay flat na po dun. Tapos may hilly area ang kaunti. Ayan, dito po pwedeng magtayo ng kubo-kubo or bahay. Tapos pagbaba po dun ay beach na. So, tingnan po natin yung farm area dito sa likod. Yun yung kagandahan po dito, flat lang po yung area sa 1, 2, 3, 4, 5. Then dito, kasi gusto ni ma'am, yung nagpa-reserve po ay medyo may hilly area, ay yun po yung kinuha niya. Yung lot F po pala. So, A, B, C, D, E, F po tayo. Mga ka-idea lang. So, eto yung likod naman niya. Ayan. So, flat yung may mga tanim pa pong mga maliliit na nyug. So, bali, pag mga 5 to 6 years, sobrang dami na nyug po. Ayan po. So, sa mga interested po na kumuha ng ganitong klaseng farm, kasi ay gustong gawing bakasyonan or for retirement plan na. So dito na sila maggagawa ng bahay for their retirement. So ayan po, tingnan nyo yun property natin, ano maganda. Bali sa likod pala ay may mga dalandan na tanim. Ayan, nakita ko yung mga dalandan.
So sa mga interested po dyan na bumili ng property, i-message nyo lang po ako sa aking Facebook at Viber account and then sa WhatsApp. Yan po, available po tayo dyan. So maraming salamat po mga ka-Idealand. Hanggang dito na lang po yung video ko. Thank you.